Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Nakaraang araw po, sayang at wala yung iba nating mga kapatiran, pinag-aralan po natin kung ano po yung meron sa langit. Pinag-aralan po natin kung ano po ang tatanggapin ng tao sa langit pag nandoon na siya. Pinag-aralan natin mga kapatid kung ano-anong mga korona ang ilalagay sa ulo ng tao na masusumpungang tapat sa paglilingkod. At ngayon naman po mga kapatid ay kakontra ng ating pag-aaralan yung pinag-aaralan nating nakaraang linggo. So sa oras pong ito, hinihingi ko po ang inyong atensyon. Ang bibilisan ko lang ang facing nito mga kapatid nang sa ganun ay mapabilis po natin. Ngunit hinihingi ko po ang inyong atensyon na ibigay nyo po dito sa ating pag-aaralan nang sa ganun hindi po masayang ang ating oras. At wag naman po sana kayong maiinip sapagkat meron naman po tayong inihandang pagkain bago po kayo umuwi. So, lahat po ba dito ay, meron ba dito hindi kumakain ng gulay? Madalas kasi mga kapatid, kung hindi liig ng manok, gulay, inuulam mga kapatid dito sa simbahan. Kaya kapag hindi ka sanay sa gulay, matututo ka. No? Matututo ka rito. So sa oras po ito, handa na tayo makinig. Amen. Praise God. So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay darako na sa ating pag-aaralan. At ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang impyerno. Yan. So ang impyerno mga kapatid, ayon sa Biblia, ang impyerno ay isang lugar ng pagdurusa at paghihiwalay mula sa Diyos. At ito ay inilarawan bilang isang lugar ng mga sumusunod. Inuulit ko po mga kapatid, ang impyerno daw mga kapatid, ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa mama at papa mo. Kasi may mga kanya-kanyang kwento yung ating mga magulang Ng impyerno daw, nandun si, alam niyo yun, yung trending, nakita daw niyo si Michael Jackson doon, nakita daw niyo doon yung Santo Papa, yung mga sikat daw nandun. Kaya yung mga nagsasayaw daw ng moonwalk, papunta sa impyerno daw yun. So yun mga kapatid, ayon po ito sa Biblia, hindi ayon sa kahit na sino. Kaya kapag may nag-describe sa inyo patungkol sa impyerno at hindi ayon sa Biblia, huwag yung tatanggapin at huwag yung paniniwalaan. So ulitin ko po, ayon sa Biblia, ang impyerno po mga kapatid ay isang lugar ng pagdurusa. Wala pong kasiyahan dyan. Amen. Okay? Pagdurusa mga kapatid at paghihiwalay mula sa Diyos. Maliwanag po, pag nagdusa ka doon, matik po yun, may hiwalay ka sa Diyos. Yan. At ang sabi ng mga kapatid ay ito ay nilalarawan bilang isang lugar ng mga sumusunod. Sige po, next slide tayo. Una, apoy na walang hanggan. Tandaan niyo po, ang salitang walang hanggan, ibig sabihin wala pong katapusan. Sa impyerno po mga kapatid, ang apoy po doon ay walang hanggan. Hindi po yun natatapos, hindi po yun nag-expired. Hindi po yun mga kapatid po sana nang mawawala pag ayaw mo nang sumigaw. Okay? Ang sabi rito sa Mark chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. So dito tayo mga kapatid magpo-focus. Yung apoy hindi po mapapatay at walang makakapatay nun. So kapag ikaw daw po mga kapatid, nakapagpapatisod sa iyo ang isang bahagi mga kapatid ng iyong kamay sa makatulad ng sa makatulad ng iyong kamay ay nagpapatisod sa iyo. Pag sinabi nagpapatisod, nagiging dahilan ng pagkakasala mo. Halimbawa, yung kamay mo, dahil sa kamay mo, nakaw ka ng nakaw. No? Gawa ka ng gawa ng masama dahil sa iyong kamay. Lagi ka dyan nagkakasala. Ang sabi ng Biblia, putulin mo. So mga kapatid, huwag niyo pong iniliteral yan. Gusto ko na magbago. May itak ba kayo? Hindi po yan. Pag sinabing putulin mo, spiritual yun, ihinto mo. Amen. Ang iyong paggawa ng masama kung ang kamay mo ang nagiging dahilan. Sabi pa nga, mabuti pang mapunta ka. Dalawang kamay, ulitin ko po, kaysa may dalawang kamay kang mapunta sa impyerno. So nagbibigay siya ng mabuti pa kulang ka na lang doon. Hindi yung sabay kang sisigaw dahil sa kamay mo.
Di ba? So tuloy po tayo mga kapatid. Next slide. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tandaan niyo po, may aklat po ng buhay na bubuksan. Pagkatapos po ng buhay natin ito, hindi kasi ito ang buhay talaga na plinano ng Diyos sa atin. Amen. Once na tayo po ay namatay na, meron pong isang araw na itinagda ang Diyos na tayong lahat ay nakapila sa kanyang hukuman. Okay, hukuman tayo. At kapag ikaw po, ang iyong pangalan ay wala sa aklat ng buhay, ikaw daw po ay itatapon doon. Saan daw po yun? Dagat-dagatang apoy. Yung dagat dyan sa Vista, kung nakapunta ka dyan, maliit pa yan. Amen. Napakalawak ng dagat-dagatang apoy na nakareserba, mga kapatid. Ito po ay parusa ng Diyos. Ito po ay totoo. Ngayon po, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ano po ba ang meron pa sa impyerno maliban sa apoy na walang hanggan? Ikalawa, ito po mga kapatid ay kadiliman. Ang sabi sa Matthew chapter 25 verse 30, at ang aliping walang kapuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis o ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sino sa inyo dito may ginagawa ka, pagtayo mo na untog ka? Amen. Sino sa inyo nakaranas sa sobrang sakit? Talagang kumanto. Di ba? Nagngangalit yung ngipin mo sa sakit. Hindi ka naman makakaganti at wala naman siya mararamdaman pero susuntukin mo pa rin. Di ba? Nung nasuntok mo, bumalik din sa'yo. Di ba? Ano ba ibig sabihin? Lahat po tayo pag nakakaramdam ng masyadong masakit, nagngangalit yung ngipin. Maliban sa mga nagdadrugs, laging galit ang ngipin nila. Kausap mo yan, laging galit yan. Pabili nga po. Di ba? Hindi ka pa nga nagtatanong eh. Ayaw mong tanongin eh. Baka bigla ka sapukin eh. Di ba? Ano sabi mga kapatid? Ang tao daw po na hindi po talaga siya mariligtas, itatapon po siya sa kadiliman. Doon po sa impyerno, maliban sa apoy, madilim po na lugar yun. Wala pong liwanag doon. At kapag naroon na po ang tao, nandoon po yung pagtangis, matinding pag-iyak. At ang sabi niyan mga kapatid, maliban sa tindi ng paghihirap mo, nagngangalit ang ngipin mo sa sobrang sakit. Okay? So ganyan po nilalarawan ng Biblia ang dadanasin ng tao. May apoy na walang hanggan, at ang sabi niyan mga kapatid, doon sa apoy na walang hanggan, madilim pa doon, at may pagtangis at nagngangalit ang ngipin mo. Sumunod po, mga kapatid. Number 3. Doon po sa impyerno, mga kapatid, mahihiwalay po tayo sa Diyos. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan o walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ito huwag kayo maniniwala sa sinasabi na ang Diyos, ito totoo naman eh, ang Diyos po ay pag-ibig. Amen. Ayaw niya pong mapahamak ang lahat ng tao hanggang maaari. Pero ang nangyayari, bakit po mapaparusahan ng tao? Hindi po ang Diyos ang may kagustuhan na siya po ay mapaparusahan pagdating ng araw. Amen. Kundi ang tao na pumili ng kanyang landas. Kaya kahit ituro ko po ito sa inyo, kung hindi rin kayo maniniwala at hindi po tayo magtitino, at kapag kayo po ay naparusahan, hindi po natin pwedeng i-demand sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, ikaw ay pag-ibig. Bakit po kami pinarurusahan? Hindi nare-realize ng tao kung gaano kabuti ang Diyos. Dahil ngayon pa lang nabuhay po tayo, pinapahayag po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kung ano ang dadanasin ng tao. Ang possibility ng tao na siya po ay mapahamak kung hindi po siya makikinig. Ngayon po, mga kapatid, siya po mga kapatid ay magkakaroon ng paghihiwalay. Walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, ang isa sa pinaka nakakatakot sa buhay na ito, nabubuhay ka na wala kang Panginoon. Nabubuhay ka na wala kang assurance na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Amen. Nabubuhay ka mga kapatid na wala kang assurance
Na nararamdaman mo ba ang presensya ng Diyos? Na ang pabor ba ng Diyos ay nararamdaman mo? Yan po nakakatakot. Para tayong living dead, mga kapatid. Kapag tayo po ay nabubuhay na wala pong kinikilalang Diyos. Sumunod po, mga kapatid. Ang impyerno daw po ay lugar na kung saan meron po doong uod na hindi namamatay. Mga kapatid, seryosohin natin. Mark chapter 9 verse 28. Ang sabi po sa Biblia, pag describe sa impyerno, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Mga kapatid, related ito kanina na nananangis ang tao sa sakit, tabdi, kirot, etc. Lahat ng sakit, mga kapatid, sabihin mo na, walang may tatapat na madidescribe mo siya. Pero mga kapatid, yung uod na sinasabi doon, nagpapabalik-balik sa iyong katawan, ay maaaring maging sapat para talagang manangis po ang tao. So doon po sa impyerno, mga kapatid, maliwanag na sa impyerno po ay may uod. At yan po ay nasa katawan po ng tao na sinusunog doon, pinarurusahan po doon. At ang sabi dyan, hindi po namamatay ang apoy. Dito pa lang sa Pilipinas, mainit pa lang eh. Wala lang hangin eh. Todo na reklamo ka. Gusto mo na agad pumasok, mga kapatid, doon sa may mga aircon. Kasi doon ka nasisiyahan, doon ka nalalamigan, doon ka komportable. Pero hindi mo napapansin ng maraming tao, pagkatapos po ng buhay na ito, meron po tayong haharapin na pang walang hanggan. Kaya sa atin dito, wag po tayong mabuhay sa mundong ito, nakakala mo hindi po tayo mamamatay. Lalo na yung nasa gobyerno po natin, mga kapatid, nakaw dito, nakaw doon. Pag hindi ito nagbago itong mga to, dadanasin nila ito, mga kapatid. No? Sumunod po, mga kapatid. Isaiah chapter 66 verse 24. At sila ay magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Sumunod po, mga kapatid, ikalima, ano bang meron sa impyerno? Ito po ay dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapig at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na sa ikalawang kamatayan. So ang revelation po, mga kapatid, para sa kaalaman ng lahat, ang revelation po ay mangyayari sa hinaharap. Kung tayo po, mga kapatid, dito, may mga manghuhula-hula kuno, o papahula ko, saan ba nakalagay yung wallet ni Lolo? Namatay kasi. Titingnan natin sa ating bola. Meron tayo dito mga manghuhula. Tapos pag hinulaan ka niya, hindi nangyari, ikaw ba galit? Tama? Pag kayo po pumunta sa manghuhula at hindi po nagkatotoo ang kanyang hula, magagalit po ba tayo o hindi? Magagalit tayo. Tapos sasabihin ka niya, hula nga eh, kaya ka manghuhula eh. Hula ko nga lang yun. Ba't ka nagagalit? Alam mo, bago ka pumunta dito, ang profesyon ko ay manghula. Kung hindi tumamahula ko, di pasensya ka. Mga kapatid. So ito po, pinakita na po, balik tayo. Ang Revelation chapter 21 verse 8, pinahayag po dito kung anong klase ng pamumuhay ng mga tao ang hindi makakapasok sa langit. At inihayag dito ang mga pamumuhay na magiging karapat-dapat para mapunta po ang tao sa impyerno. Una po, mga kapatid, sinabi po dyan, ngunit sa mga duwag. Alam niyo po, ang duwag po na binabanggit sa Biblia ay hindi po ito yung usapang tapang. Hindi po ito usapan, mga kapatid, na kung saan hindi ka pala lumalaban, duwag ka pala eh. Hindi po yun. Ang duwag po na tinutukoy dyan, narinig na nila yung salita ng
Diyos na dapat silang sumunod, magsisi at magpabautismo, naduduwag po sila. Hindi po ako makapagpabautismo, gawa. Baka pagalitan ako ng nanay ko. Baka hindi ako payagan. Kahit alam niya na ang tama, hindi niya magawa-gawa. Siya po ay naduduwag. Amen. Yan po mga kapatid. Dahil sa kaduwagan mo, mapunta ka pa sa impyerno. Dapat, anuman po ang ating naririnig, paniwalaan natin at ating pong susundin. Sumunod po mga kapatid. Sa mga kasuklam-suklam, mga kasuklam-suklam na pamumuhay, mga kapatid, kasama po yan. Maging ang mga mamamatay tao. Meron po bang mamamatay tao rito? So, ang mga mamamatay tao, mga kapatid, ay may bahagi po sa impyerno. Manibang titigil sila sa pagpatay ng kanilang kapwa, maaaring may tsansa para sa kanila pag nakilala nila ang ating Panginoon. Amen. Ganun din po ang mapakiapin. Alam niyo po, lawakan niyo po isipan ninyo, huwag po kayong masasaktan, huwag po kayong mabibigla. Dahil ang salita pong mapakiapin o gawaing mapakiapin, ito po ay napakalaking impluensya sa ating panahon. Amen. Kahapon po, ano pong pinagdiriwang ng mga tao? Ha? Valentine's Day, mga kapatid. Natawag dyan ng mga bata, Valentine's daw. Valentine's. Ngayon po, ang pakikiapin, marami po sa mga tao hindi alam ibig sabihin yan. Pag sinabing mapakiapin o nakikiapin, ito po ay ginagawa ng isang tao o dalawang tao na hindi po sila kasal, pero may nangyayari sa kanila. Ginagawa nila ang ginagawa ng dapat lamang ay sa mag-asawa. Yan po yung pakikiapin. Ang pangangalo niya naman po, iba rin yun. Parehas kayong may asawa, tapos inasawa mo yung asawa niya. Okay? Nang asawa ka ng tao na may asawa, yun ang mga pangalan niya. Pero ang mapakiapit, mga kapatid, o yung nakikiapit, ito po ay sa pagitan ng babae at lalaki na hindi kasal, pero sila po, mga kapatid, ay may nangyayari sa kanila. Kahapon, ang daming nangyari. Punong-puno ang mga hotel. Mga taong hindi kasal. Maaari pa nga, may nangangano niya pa yata eh. Pag minalas-malas eh. Pero alam niyo po, mga kapatid, akala ng marami, yung bagay na yan ay natural. Lalo sa mga magkasintahan, mga kapatid, mga lalaki, eh kung mahal mo ako, dapat patunayan mo. Di ba? Ganyan ang ng lalaki. Kailangan may mangyari sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, yung gawain na yan, tingnan ninyo mga kapatid, hindi ba tayo naaawa sa ating mga sarili? Sapat na yan para mapunta ka ng impyerno. Hindi man kayo nakikita ng inyong mga magulang. Hindi man kayo nakikita ng inyong mga pastor. May Diyos na nakakakita sa ginagawa ninyo. Once na hindi kayo kasal at may nangyayari sa inyong mga kapatid na dapat ay ginagawa lang ng mag-asawa, yan po ay pakikiapin. At ang gawain pong yan ay magbubulit sa inyo papunta sa impyerno. Ngayon po, sa mga, ngayon lang ito nalaman. Halimbawa, meron po ditong, halimbawa lang, halimbawa may mag-asawa dito na hindi kasal. Pasok po ba yun? Pasok po yun, kahit po may anak. Pero may solusyon. Amen. Ano po ang dapat gawin? Magpakasal. Kasi hindi nyo pa alam eh. Kasi ang Diyos naman ay hahatol sa mga bagay na alam natin. Pero kapag hindi natin alam, Diyos na ang bahala doon kung paano niya hukuman yun. So kung hindi alam, kung nalaman mong aral na ito, at nagsama na kayo, halimbawa, magpasya kayo magpakasal. Amen. Nang sa ganun maging legal po kayo sa harapan ng ating batas sa Pilipinas at sa ating Panginoon. So may iwasan po natin yung pakikiapin. Pero sa mga kabataan na hanggang ngayon, mga kapatid, magpakasal na lang kayo kung hindi nyo kaya talaga. Hindi nyo kaya pigilan ng mga sarili ninyo. Magpakasal kayo basta kaya yung buhayin na magiging pamilya ninyo.
Yan po mga kapatid ang dapat natin gawin. Ano pa? Hindi lamang ang pakikiapid po, ito pa, may isa pa. Ang pakikiapid po ay papasok rin po yan sa babae, Imoralidad po yan sa harapan ng Diyos. Mapupunta ka rin sa impyerno kung ikaw po ay nakikipagtanig sa kapwa babae. Ganon din sa lalaki, nakikipagtanig ka sa kapwa lalaki. Hindi ka na nga lang basta nakikipagtanig, nababakla ka pa. Alam niyo po mga kapatid, yan pong aral na yan, seryoso po ang Diyos dyan na pinapaalam sa atin. Hindi po naisin ng Diyos na mapunta po tayo sa impyerno. Kung ayaw po natin magkasala ng tinatawag na pakikiapid, wag po tayong, kung babae, wag kang pumatol sa kapwa babae. Pag lalaki, wag kang pumatol sa kapwa lalaki. At kapag ka ikaw po ay may kasintahan, parehas kayong magkasintahan, tigilan po. Ano po ang solusyon dito? Kung meron man po dito magkasintahan at may nangyayari sa inyo, ihinto nyo na po. Dahil sa oras na mamatay kayo, na hindi nyo tinitigil ang bagay na yan, may bahagi po tayo. Magiging bahagi ka ng talata na yan. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Kaya kung kayo may mga kaibigan dyan sa mga kalalakihan, pag walang pera, hilig ng makla, sabihan nyo. Alam nyo po, mga kapatid, sandaling kasiyahan, kapalit ay walang hanggang kapahamakan. Huwag nyo pong gagawin yan, mga kapatid. Sumunod po sa mga manggagaway. Yan. Sa isang translation, if I'm not mistaken, sa pinakamababaw, yan po ay pangkukulam. Meron ba pangkukulam dito? Kung may pangkukulam dito, itigil nyo na rin yan. Dahil mapupunta kayo dyan, mga kapatid. Sumunod. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sino-sino inyo dito sa bahay ninyo? May mga santo-santo kayo. No? Ibaksin nyo na po. Maaaring ang isa sa dahilan kung bakit ang blessing ng Diyos ay pigil kung dumating sa inyo. Baka naman meron kayong mga kung ano-anong mga Diyos-Diyosan sa mga bahay ninyo. Tanggalin, alisin. No? Huwag daw po natin sasambahin. Pag piyesta, mga kapatid, yan, na ano na ako. Pag piyesta, nakikibuhat, nakikikurakol, mga kapatid. Di ba? Sinasabitan ng sampagita, sinisindihan ng insenso. Yan po ay mga bahagi ng pagsamba, mga kapatid sa Diyos-Diyosan, na dapat sa Diyos mo ginagawa, pero ginagawa ng tao doon sa santo-santuhan na kahoy. Amen. Praise the Lord. Yun ang sinasamba nila. Pag January, nakikipagdumugan sa napakaraming tao. Yung iba na imbis na pagdiriwang ng pesta ng Nazareno, nakawan ang nangyayari. Pumunta ka doon para daw i-bless. Pero nanakawan. Yung iba, nahihimatay. Meron pa yatang namamatay. Diba? Dahil sa kanilang pananampalataya sa maling paniniwala. Yan. So sumunod po mga kapatid. Sa lahat ng mga sinungaling. Mga kapatid, kahit gaano kaliit ang pagsisinungaling mo o gaano kalaki, pagsisinungaling pa rin yan. Ang pagnakaw ng piso at pagnakaw ng 1,000,000, nakaw pa rin ang tawag dyan. Amen. Kaya hindi po pagbabasihan, maliit lang naman ang ninakaw ko, maliit lang naman ang nagawa ko. Mga kapatid, iwasan niyo po magsinungaling. Magsalita po kayo ng totoo pag tinatanong kayo. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. Sumunod po, next night. Ano po bang meron sa impyerno mga kapatid? Sabi rito, kanino ba inilaan ang impyerno? Yun ang pinakamagandang tanong eh. Kasi ang Diyos ay pag-ibig eh. Hindi po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. No, pero bakit niya nilikha ang impyerno? Ano ang purpose? Gusto ko pong maintindihan ninyo mga kapatid na ang impyerno ay hindi po talaga dinisign sa tao. Ano pong patunay? Sige po, next time tayo. Sabi dyan, ang impyerno ay dinisign po sa Diablo at mga anghel niya. Bakit mga anghel niya? Kasi marami pong sumama kay Satanas. Pagdating po sa langit, nagkaroon po ng rebellion. Amen. Dahil
gusto ni Satanas na higitan ang Panginoon. Ano pong nangyari? Hindi siya nagtagumpay. Nanghikayat siya ng mga kasamahan niyang anghel. At nung hindi sila nagtagumpay, ibinagsak po sila dito mga kapatid sa mundong ito. Ngayon po, sabi sa Matthew chapter 25 verse 41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsipaglayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Nakaprepare yan mga kapatid sa dyablo at sa mga sumunod sa kanya. Ibig sabihin, mali po ang paniniwala ng mga tao na kapag nandun ka sa impyerno, pahihirapan ka ni Satanas. Ang kapal ng mukha ni Satanas. Siya na nagrebelde, siya pa magpapahirap sa tao. Ayos din. Huwag po kayong maniniwala doon. Dahil ang unang-unang parurusahan sa impyerno, si Satanas at ang mga anghel na sumama sa kanya. Amen. Ngayon po, bakit po nadadamay ang tao? Sapagkat ang tao, ginagawa ng tao ang bagay na ginagawa ng dyablo. Ano po yun? Paggawa ng masama. Kaya nadadamay tayo. Hindi po talaga dinisenyo ang impyerno para sa tao. Pero dahil ang ginagawa natin ay ginagawa ng dyablo, yung gawain ng dyablo, ginagawa natin, mapupunta talaga ang tao doon. Maliwanag po. Sumunod po. Pahayag 20 Gs. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta, at sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga kapatid, ang paghihirap, pagdurusa ng tao sa impyerno, araw at gabi magpakailanman. Hindi nababawasan ang init, hindi nababawasan ang paghihirap, hindi nababawasan ang apoy. Ang paghihirap ay tuloy-tuloy mga kapatid at wala pong hangganan. Kaya sa oras po ito, dapat nating maintindihan, dapat nating seryosohin ang paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung sa dyablo po inihanda ang impyerno, meron pa po. Ano po yun mga kapatid? Next slide. Ang impyerno po ay inilaan doon sa mga sumusunod. Una, sino-sino po ba sila mga kapatid? Ito po yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. John chapter 3 verse 36. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So maliwanag naman po at napakadaling intindihin. Kung maniniwala po tayo kay Jesus, na siya po ay nag-exist, na ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paniniwala natin ay susundin po natin ang kanyang utos, ang kanyang mga salita at ang kanyang aral, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Mahirap po ba? Mga kapatid, mahirap po ba ang makapasok ng langit? Kung sinasabi ng Biblia na ang pagsampalataya at pagsunod sa Kanya ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Mahirap po ba? Mga kapatid, mahirap siya. In a sense, mga kapatid, na kung saan marami kasi tayong mga balakid dito sa buhay. Minsan kahit nakasunod ka na sa Panginoon dahil sa pangangailangan sa pera, hindi mo magawang maihakbang ang iyong paa para sumunod sa Panginoon. Dahil sa kawalan ng pera, minsan ang tao gumagawa ng masama. Naunawaan po natin mga kapatid. Sumunod po. Ito po yung mga taong hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo o magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So maliwanag po, kapag ang isang tao ay hindi po nagsisi sa kanyang kasalanan at hindi po siya nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi po siya napapatawad ng Diyos. Amen. Kaya kapag ikaw po ay namatay,
Halimbawa, may pamilya kang namatay. Namatay siyang makasalanan. Namatay siyang hindi kumilala sa Diyos. Namatay siya na kung saan. Namatay pa siya sa pagsasabong niya. O kinamatay niya na ang pagtutungit niya. O kinamatay niya na ang pagbibisyo niya. Alam niyo mga kapatid, pag yan ay nakaburol na, kahit anong dasal mo, hindi natatalab. Amen. Huwag kayong maniniwala na kapag ang tao po ay namatay, makukuha pa sa dasal. Ayon po sa Biblia, kapag ang tao po ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, pag sinabing pagsisisi, hindi mo na babalikan ang dati mong ginagawa. Halimbawa, nang bababae ka, nanuloko ka ng iyong kapwa, gumagawa ka ng masama, pinagsisihan mo na sa Diyos na hindi mo na uulitin kailanman. Kailangan huwag ka nang babalik doon. Dapat tuloy-tuloy ka na sa Panginoon. Pero kapag hindi ka pa rin nagsisisi hanggang namatay ka, kahit bayaran mo pa ng 1,000,000 ang pinakamagaling magdasal sa buong mundo, hindi uubra para iligtas ang kaluluwa ng napayapa mong mahal sa buhay. Amen. Hindi. Kaya nga mga kapatid sa oras na ito po ay aral ng Panginoon. So ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Kailangan yan. Required ang tao dyan. Whether you like it or not, mga kapatid. Kapag hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, impyerno aabutin mo. Alam niyo po, sa experience ko sa pag-aaral, hindi lang isang tao, marami na rin po akong narinig, marami na rin akong nasaksihan na brother o sister, ano ba ang plano mo? Itong aral ng Diyos, kailangan kang bautismuhan, kailangan mo magsisi. Alam niyo po, ang tao, hindi makapag-desisyon sa Diyos. Kasi isinasaalang-alang niya palagi yung una niyang relihiyon. Alam niyo po, hindi po tayo maisasalba ng pangalan ng relihiyon na kinahaliban natin. Amen. Pagdating sa langit, tatanungin ka, kung hindi ka Katolik, may impyerno ka. Hindi ganun, mga kapatid. Ang sinasabi po ng talata, kahit ano ka pang lahi, mga kapatid, maitim ka, maputi, maganda ka, o pangit ka, o kung saan ka pang sikat na relihiyon, hanggang di ka nagsisisi sa iyong kasalanan, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, mahirap po ba? Ako nakakakita niyan mga kapatid eh. Gusto mo ba magpabaptize? Hindi po eh. Pag-iisipan ko pa po. Hindi po eh. Hindi niya rin maintindihan kung ba't ayaw niya magpabaptize. Alam niyo mga kapatid, hindi ka masusunugan ng bahay pag nabaptize ka. Amen. Hindi ka mamamatay agad-agad pag nabaptize ka. Hindi ka rin magkakasakit, hindi ka magkakadengge. Walang negatibong mangyayari sa buhay mo pag nagsisi ka at nagpabaptize ka. Bagkus mga kapatid, may madadagdag pa sa'yo. Awa ng Diyos. Pabor ng Diyos. Naunawa natin? Pero hindi ko maintindihan. Ang dami ko nang na-experience sa mga tao, ayaw talaga nila magsisi. Pero pagdating ng panahon, wala na silang maidadahilan sa Diyos. Sa oras na huhukuman sila ng Panginoon, wala silang maidadahilan. Dahil hahanapin ng Diyos sa atin ang bagay na yan. No? Ang sabi nga po mga kapatid sa Gawa 4:12, hindi nakasulat dyan, pero babasahin ko na sabihin ko sa inyo. Sabi sa Biblia, walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Si Jesus ang daan. He is the way, the truth, and the life. Amen. Si Jesus, mga kapatid, at hindi ang pangalan ng relihiyon na meron tayo. Amen. Si Jesus ang magliligtas po sa atin. Doon dapat tayo kumapit sa Kanya, sa Kanyang mga aral, sa Kanyang mga pangako. Yun ang kapitan natin, mga kapatid. Amen. Huwag ang kahit na sino. Alam niyo po, yung Acts chapter 2 verse 38 na yan, pag pinagpatuloy niyo yan, nung narinig yan ng mga tao, lahat ng nakarinig. Ilang libo yung nakarinig? 5 Ha? 5 or 3,000. 3,000. Nung sinalita ni Apostol Pedro yan, magsisi kayo kasi may nagtanong ano pong gagawin namin mga kapatid?
Kasi nag-worry sila sa kanilang kaluluwa. Sabi ni Apostol Pedro, sumagot siya, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nung kanila itong marinig, mga kapatid, lahat sila nag-response. Nagpabautismo po sila. 3,000 po ang record dyan. 3,000. Unang nagpabaptize, 3,000. Sumunod na pangangaral, 5,000 ang nagpabaptize. Alam niyo kung bakit ang dami nagpabaptize noon? Alam niyo po, hindi pa nag-i-exist sa mga pangalan ng reliyon sa panahon na yan. Wala pang Catholic dyan, wala pang born again na pangalan ng simbahan dyan, wala pa. Dahil pagbaba ni Jesus Christ, wala siyang ipinakilalang pangalan ng reliyon. Amen. Nung bumaba siya, pinapakaralan niya ang tao tungkol sa kalooban ng Diyos na kailangan nila magsisi, magbabautismo sa pangalan ni Jesus. Hindi niya sinabi na pag pumasok ka sa reliyon namin, maliligtas kayo gaya ng sinasabi ng iba. Mga kapatid, sila po ay nagpabautismo. Naligtas po ba sila? Naligtas sila. Naunawaan natin mga kapatid. Next slide, mga kapatid. Para kanino po mga impyerno, ang impyerno, para kanino po? Ito po ay sa mga taong tumanggi sa kalooban ng Diyos. Yung mga taong hindi sumunod sa Panginoon. Matthew chapter 25 verse 41, kung magkakayo ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsipaglayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda ng Diyos sa kanyang mga anghel. Maliwanag po. Sumunod po mga kapatid. Ang mga taong mapupunta sa impyerno ay itong mga ito. Una, ang mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Nabasa natin yan kanina, di ba? Ang hindi nasumpungan sa aklat ng buhay ay mapapapunta roon. Sumunod po mga kapatid. Ang mga taong mapupunta sa impyerno, ito po ang mga sumusunod. Mga taong hindi tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mga kapatid, ito may mga tao nagsasabi, judge ka, ginajudge mo kami. Sino ka para mag-judge ka sa amin? Alam niyo po mga kapatid, pag binasa niyo po, may alam kayo sa Biblia, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Pag ang isang tao po'y naniniwala sa Panginoon, hindi po siya hinahatulan at wala sino mong pwedeng humatol sa Kanya na tao. Ngunit, ang hindi sumampalataya, hinatulan na. Past tense po yan mga kapatid, hinatulan na. Kaya kung ikaw po ay bading at wala kang tigil sa kakapatol sa lalaki at wala kang balak tumigil, hinatulan ka na. Pwede kang tumanggi sa pamamagitan ng sinasabi na, sino ka para humatol? Diyos ka ba? Alam mo ba kung saan talaga ako pupunta? Ikaw, alam mo ba kung saan ako pupunta? Minsan ganyan po sila makipag-argue. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, ang isang tao na ayaw tumigil, walang balak tumigil, at nagpapatuloy sa paggawa sa kasalanan, hinatulan na sila ng Diyos. Kaya kung may sumisilip na liwanag sa inyong mga puso ngayon at gusto ninyong bumalik sa Diyos, gusto ninyong magbagong buhay, gusto ninyong magsisi at mabautismo sa pangalan ni Jesus, kinakatok kayo ng Diyos ngayon. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod po. Mga taong hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat, maliban kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Tingnan niyo po yung salitang magsisi, napakalaking impluensya niyan sa tao. Napakalaking bagay niyan sa Diyos. Hanggat hindi po tayo talaga nagsisisi, magkakaproblema tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod po. Ang impyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng pagdurusa sa apoy. Pahayag. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, na nakasunod sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Sige, next. Ang impyerno ay inilarawan bilang lugar ng pagkawasa
at kapahamakan. Next. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa buhay at tinataan sa araw ng paghukom at ng pagsibol ng mga taong masama. Next. Ang impyerno ay nilarawan bilang isang lugar ng paghihiwalay mula sa Diyos, 2 Thessalonians, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, naniniwala po ba ang lahat sa impyerno? Amen. Amen. Bakit kayo naniniwala? Tatakot. Kasi ayoko doon. Ayaw namin. Bakit? Kasi ayoko doon. Kasi nabasa na natin. Amen. Nabasa natin. Nakasulat sa Biblia. Hindi ka lang naman maniniwala sa impyerno kung hindi ka talaga naniniwala sa Diyos. Tama? Sumunod po. Ang impyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng asupre at apoy. Pahayag. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta at sila ay pahihirapang araw at gabi magpakailanman. Next. Okay, bilisan na natin. Ang impyerno ay nilarawan bilang isang lugar ng kadiliman. Datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sumunod. Mga talatang nagpapatunay sa impyerno. Okay? So mahaba yan, sister, di ba? Inisa-isa mo talaga, no? Tsaga mo, ah. Conclusion tayo. Hindi niyo po nabanggit yung pinaka-road. Ito po. Wala po yun dun sa mga nauna. Okay, sige ito. Ihabol natin to kasi hindi ito nakano eh. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig. Mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. So yan yung kanina mga kapatid na doon sa impyerno ay talagang madilim. Yan. Tuloy tayo mga kapatid. Ano ang dapat natin gawin upang maiwasan ang kapahamakan sa impyerno? Mga kapatid, gusto niyo malaman kung ano dapat gawin? Amen. Ha? Para wag mapunta sa impyerno? Amen. Wag matulog. Wag mag-cellphone. Ha? Wag muna kayo matulog, wag muna kayo mag-cellphone. Kasi ito na po yung solusyon para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Okay? Next. Manampalataya kay Jesus. Simple lang. Walang bayad. Sumampalataya ka. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, may assurance po tayo. Ang sino mang maniniwala kay Jesus, hindi daw po siya mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Sumunod po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So makakapunta lang tayo doon sa langit sa pamamagitan ni Jesus. So kailangan natin maniwala sa Kanya. Sumunod. Magsisi sa kasalanan. Mga kapatid, pagkatapos mong sumampalataya, magsisi ka sa iyong kasalanan. Amen. Naunawa natin, ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tatanungin ko ang lahat, ang pagsisisi mo ba ay napakahalaga para maligtas? Amen. Kayo nagsabi niya na, hindi ako. Ang pagpapabautismo mo ba ay napakahalaga para maligtas? Amen. Kayo nagsabi niya. Paano niyo nasabi? Dahil nabasa natin. Amen. Naunawa natin? Sumunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan.
at kapahamakan pa yan, mga kapatid. Maliban na po na magsisi ang tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, parang ganito yan eh. Sino sa inyo nakasakay na ng eroplano? Amen. Oo, di ba? Doon tayo sa yung hindi pa ako nakasakay. Amen. Doon tayo sa MRT para makarelate na. Meron ba dito hindi nakakasakay ng MRT? Ako. Ano ka pala? Alamat kayo. Ha? Sa MRT, pwede kang pumasok. Amen. Pero hindi ka pwedeng sumakay nang malakang yung card. Ticket ka. Ganon din, mga kapatid. Hindi ka pwedeng pumasok doon, malibang meron kang card. Ganon din sa Diyos. Hindi ka maaaring makapasok doon sa langit, maliban na, ano po yung card? Magsisi ka. Amen. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong iwanan ang lahat ng kasalanan mo. Kaya kung meron po dito nagda-drugs hanggang ngayon, tumigil ka na. Kung meron po dito mga kapatid na gumagawa ng masama, tumigil ka na. Kasi pinagsisihan mo na yun eh. Tama? Okay? Sumunod po mga kapatid. Tumanggap daw ng bautismo. Pagkatapos sumampalataya, magsisi ka sa kasalanan mo at tumanggap ka ng bautismo. Ano po yung bautismo? Nilulubog po yun sa tubig. Okay? Iba po yung binyag, iba po yung bautismo. Para po sa kaalaman po ng lahat, wala pong tao na bininyagan si Jesus. Wala pong taong bininyagan ang mga apostol ni Jesus. So, para po maintindihan nyo, ilalatag ko sa inyo na maayos. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Gusto mong maging klaro sa atin na wala siyang ibinidang pangalang relihiyon nung nilikha niya ang langit at lupa. Naniniwala ba kayo? Amen. Walang San Batista, walang iglesia, walang ano. Nung nilikha niya yan, ilan ang nilikha na tao? 2. May sinabi ba? Mula ngayon, born again kayo. Mula ngayon, Catholic kayo. Saksi kayo. Walang gano'n. Nung nagkasala ang tao, dahil kinain yung prutas, di ba? Doon nagsimula ang lahat eh. Kaya tayo namamatay eh. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa pagkain ng prutas, lumabag siya sa Diyos. Dumami ang kasalanan. Dumami ang tao. Naging makasalanan po ang tao. Ano pong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Dahil sa awa niya, nagkatawang tao po siya para iligtas po tayo, para sabihin sa atin ang dapat nating gawin para makapasok tayo at makapagbalik loob sa Diyos. Makapasok tayo sa kanyang karyan. Nagkatawang tao siya sa pamamagitan ni Jesus. Pagdating ni Jesus, nagpahayag ba siya ng pangalan ng reliyon? Wala. Wala. Kahit basahin nyo. Nasa panahon po tayo na napakadali at napaka-accessible po ng karunungan na pwede natin makuha. Kahit na mag-AI kayo, tanongin nyo si AI, mayroon bang ipinakilalang reliyon si Jesus? Walang ilalabas ang AI. Nandito siya para ipahayag sa tao kung anong dapat niyang gawin para siya maligtas. Nung pinahayag ni Jesus, sino po yung mga alagad niya? Unang mga alagad niya. 12 yun. Si Pedro, sino pa? Si Bartolome, si Felipe, si Tomas. 12 sila. Hindi niya sinabi kayo, ipangaral nyo. Saksi tayo ha. Hindi niya sinabi na kayo. Ano tayo? Mormons tayo. Hindi ganun yun. Nung sinalin ni Jesus ang karunungan sa kanila na dapat nilang gawin, sila po ay sumunod at wala silang binidang reliyon. Ano ang binibida nila? Magsisi daw ang tao, magsisi kayo, magpanimbaling loob kayo mga kapatid. Tumanggap kayo ng bautismo. Alam niyo po, pag sumampalataya ka kay Jesus, okay? At nagsisi ka, ang susunod dyan, bautismo. Para kasi ganito yan eh. Nalaman mo na may mabilis na transportasyon, which is MRT. Nung nalaman mo, pumunta ka. Kasi naniwala ka eh. Sumampalataya kang may MRT. Pumunta ka sa MRT. Oh. Ano sumunod mga kapatid? Pagpasok mo sa loob, bumili ka ng ticket. Pag bilhin mo ng ticket, doon ka palang nakasakay.
Ganun din, pag sampalataya mo kay Jesus, magsisi ka at magpa-bautismo ka. Naunawa natin next. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Malinaw po. Next. Sumunod. Sumunod sa mga utos ng Diyos. Sige po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, atensyon! Sabi niyan, hindi ang bawat tumatawag sa akin. So kahit po anong bait mo, kahit na ikaw ay talagang mabait na tao, wala kang tinatapakang tao, wala kang ginagawang masama, sabihin na natin, sabi niyan, hindi po lahat ng tumatawag sa Diyos ay makakapasok sa karya ng Diyos. Sino lang po makakapasok, mga kapatid? Yung gumaganap, yung sumusunod. Ano po ba kalooban ng Diyos? Magsisi ang tao. Magpabautismo ang tao. Yan po ang plano ng Diyos. Yan po kalooban ng Diyos. Para maligtas po tayo. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga tao na kahit hindi ako nagsisimba, wala naman akong ginagawang masama, wala akong ninanakawan, wala akong inaargabyado, tumatawag naman ako ika sa pangalan ng Panginoon, hindi naman ako ika nakakalimot sa Diyos. Yung ibang nga, simba na simba sa sama ng ugali, hindi nagbabago, maigi pa, wag na lang ako magsimba, at least ako, totoo ako sa sarili ko, basta hindi ako nakakalimot, basta tumatawag ako sa Panginoon. Mga kapatid, isang pong kamangmangan ang paniwalaan mo o paniwalain mo ang iyong sarili na makakapasok ka sa langit dahil lang sa tumatawag ka sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi po ang lahat o hindi ang bawat nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka susunod, hindi ka makakapasok, kapatid. Kahit ikaw pa ang pinakamapanalangin tao sa buong mundo, hanggat hindi ka susunod sa pagsisiksi at pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus, hindi ka makakapasok sa langit, kapatid. Huwag ninyong paniniwalaan ang sarili niyo na ganyang klaseng paniniwala. Amen. Ang bautismo po, mga kapatid, ay importante. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na ang bautismo, hindi yan necessary, hindi yan mahalaga. Alam niyo kung bakit? Nung pinako daw ika si Jesus, meron katabi si Jesus doon. Ang sabi niya, alalahanin niyo po ako pag nasa paraiso na kayo. Sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yan po ang kanilang inaargyo. Bakit yun ika? Hindi yun nabautismuhan, pero naligtas. Narinig nyo na po yan, mga kapatid. Amen. Kaya pag nakarinig kayo na, oo nga, no? Hindi naman yun nabautismuhan, pero naligtas. Ah, mali yung tinuturo ni Brother James. Ito, tanong ko sa kanila. Nagre-resist sila. Umiiwas sila dun sa bautismo. Kasi ang pinangahawakan daw nila ika, meron kasi doon, sumampalataya lang kay Jesus, naligtas na, nakapako yun sa krus. So ngayon, paano nyo sasagutin yan, mga kapatid, pag hindi nyo alam ang sagot? Unang-una, paano ka magpapabautismo? Nakapako ka sa krus. Pangalawa, may kapangyarihan si Jesus magsalita at magpasya sa kanyang naising gawin. Amen. Pag sinabi niyang ligtas ka na, maliligtas ka. Amen. Wala naman pong magbabautismo sa kanya doon dahil nakapako siya sa krus. At may right si Jesus na magsabi kung gusto niya iligtas ang tao. Ngayon ikaw, hindi ka naman nakapako sa krus, ayaw mo magpabautismo. Come on, preach. Amen. Naunawanin niyo? Hindi ka nakapako sa krus. Amen. Yung kasama ni Jesus Christ, ni panahon na magsisi, hindi na rin magawa dahil hirap na rin siya sa pagkapako niya sa krus. Ngayon, malaya ka, nakakapag-video okay ka nga sa gabi. Amen. Marami kang panahon para magsisi at lumapit sa Panginoon, tapos sasabihin mo, hindi na mahalaga ang impera, hindi na mahalaga ang magpabautismo. Dahil lang yun naman iniligtas ng Diyos. Mga kapatid, para po sa kaalaman ng lahat, si Jesus po nagpabautismo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia,
nag-iwan si Jesus ng halimbawa na siyang dapat nating tularan. Amen. Kung si Jesus na walang kasalanan, nagpakita ng halimbawa at nagpabautismo, gaano pa kaya tayong makasalanan na may malaking atraso sa Diyos? Amen. Naunawa natin mga kapatid, Amen. kailangan natin sumunod. Ano to? Ikaw masusunod? Ang Diyos ang naglikha? Pasusunodin mo yung naglikha sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Amen. Pagka ganun tayo mga kapatid, tayong susunod dahil tayo may kailangan sa Diyos. Kung tutusin, wala naman talagang kailangan ng Diyos natin dahil kayang mabuhay ng Diyos kahit wala tayo mga kapatid. Yes. Dahil ang Diyos ay walang hanggan, wala siyang kamatayan, kaya niya mag-exist. Pero tayo hindi natin yun kaya mga kapatid. Yes. Kaya nga mula sa Diyos na makapangyarihan, nagpakababa siya sa pamamagitan ni Jesus, nagkatawang tao siya para lang abutin ka niya. Amen. Thank you. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, kung gaano ka kamahal ng Diyos, mas matindi ang pagmamahal ng Diyos kasi sa magulang mo. Amen. Mas matindi ang pagmamahal ng Diyos kasi sa asawa mo. Mas matindi ang pagmamahal ng Diyos sa kahit anong pag-ibig na pagsamasamahin at ibigay sa iyo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi kailanman maaarog ng tao. Amen. At ang kanyang pag-ibig, kanyang ipinahayag nung siya po'y nagkatawang tao. Pinako siya sa krus, mga kapatid. Pakinggan niyo ang mensahe. Nagpakapako siya sa krus. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo. Amen. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Yes. Pero anong sinukli natin sa Diyos, mga kapatid? Hindi ba't puro bisyo? Hindi ba't kawalan ng pagkilala sa Diyos? Hindi ba't nabuhay tayo ng walang Panginoon? Hindi ba't nabubuhay tayo sa kasalanan sa mga panahong ito? Pero ang Panginoong Diyos, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen. In fact, sa kabutihan ng Diyos, naririnig mo ngayon ang aral ng Diyos. Yes. Naunawaan natin mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya pag sinasabi mo mga kapatid na parang pinabayaan ka na ng lahat, wala ka ng pag-asa, tinaboy ka na ng pamilya mo, o parang tinakbil ka na ng kahit na sinuman, merong Diyos na nasa langit mga kapatid, na matagal ka nang pinagmamasdan, matagal ka nang iniingatan. Yes. Hallelujah. Tinitignan ng Diyos ang buhay mo kapatid. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Sumunod na slide, sister. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sumunod. At kung magkagayoy ipinahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsipaglayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa uling araw pala, may mga taong lalapit sa Diyos na, Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu. Naghimala kami. Ibig sabihin, may mga tao pala talaga na malapit sa Diyos, malapit sa Panginoon. Yes. Kasi nakagawa sila ng mga kamanghamangang bagay sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi pa rin naging sapat. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng masama, katampalasanan. Okay? Sumunod, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Iniibig po ba natin ang Panginoon? Amen. Kung iniibig natin ng Diyos, magsisi po tayo. Magpabautismo po tayo. Sumunod po, number 5, for the last ano na po tayo? Magpatuloy sa pananampalataya. So pagkatapos mong sumampalataya, pagkatapos mong magsisi, pagkatapos mong tumanggap ng bautismo, at sumunod sa mga utos ng Panginoon, ano pong susunod pinakahuli? Magpatuloy sa pananampalataya. Magpatuloy ka. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay, kapatid. Huwag nyo na pong babalikan ang dating buhay ninyo. Okay? Maliwanag po ba? Amen. O for the last, bigyan natin ng bigyan natin ng justice ito. Sino po ba? Ano ba po ba ang mga qualification ng hindi makakapasok sa langit? Galatians chapter 5. Hindi, wala po ito sa slide, pero ang Diyos ay nagbibigay sa atin mga kapatid ng pagkakataon na malaman po ito. Kapag ka nakita nyo po ito sa buhay ninyo, itigil ninyo.
Kasi sapat ito para mapunta po tayo sa impyerno. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. 21. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Okay, ulitin ko po mga kapatid, last na po ito. Pakinggan niyo po, ito po yung mga taong hindi makakapasok sa langit. Okay? Galatians chapter 5 verse 19. At hayag ang mga gawa ng laman, yung ginagawa ng tao. Ano po yun? Sa bakatwid ay ang mga ito. Una sa listahan, pakikiapid. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na hindi kayo mag-asawa, may nangyayari sa inyo. Tapos babae ka, nagpapakatumboy ka at papatol ka sa kapwa mo babae. Sapat yan para may impyerno ka. Lalaki ka, papatol ka sa kapwa mo lalaki. Sapat yan para may impyerno ka. Una sa listahan yan mga kapatid, mapupunta sa impyerno mga taong ganito. Kaya itigil na. Sa mga magkasintahan, itigil nyo yan. Kung kaya nyo naman na, magpakasal na kayo. At sa mga ngayon lang ito nakarinig, dahil siyempre, nagsama na kayo, halimbawa, magpakasal. Yun ang solusyon. Pagkatapos mo magsisi, mabautismuhan, itigil mo lahat ng bagay na yan. Itigil mo na, magpakalalaki ka kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa lalaki, magpakalalaki ka, Brad. Baka dito may ano eh, yung parang, alam niyo yun? No? Magpakalalaki. Sumunod po mga kapatid. Karumihan. Okay? Karumihan. Maruming pamumuhay. Madali nang intindihin yan. Ano sumunod mga kapatid? Kalibugan. Kasama din po yan. Number 20. Pagtataniman. Nagtatanim ka ng galit mga kapatid. Mga pagtatalo. Yan, mga pinagtatalo-talunan ninyo ng mga tao. Mga paninibugho, pati pala selos, kasama dyan. Yung walang kakwenta-kwentang selos, pati pusan magsisilosan mo. Aray ko ah. Ha? Pagsiselos, hindi po yan tama. Mga kapatid, kasama po yan, paninibugho. Bawal sila. Mga pagkakaalitan, o baka may mga kaalit kayo rito, magbati na kayo. Mga pagkakampi-kampi, yan, iwasan nyo rin po yan. Ha? Pagkakampi-kampi, iwasan nyo yan. Lalo na po sa mga ating mga magulang dito. Huwag po kayong, palakampi sa mga anak nyo. Talaga namang ng bato kayo. Sasabihin mo, siya yung binatukan. Mga kapatid. So, huwag po tayong kakampi agad. Alam niyo po, meron pong listening problem. Sa mga Pilipino, karamihan, may problem po sa listening. Pag may sinabi sa kanyang kwento, ang kanyang isipan ay nakaprepare na kumampi. Bihira ka makakita sa tao na makikinig sa'yo, pero i-assist niya ang kwento mo. At sasabihin niyan sa'yo, baka naman nagkakamali ka na, baka hindi ka lang napansin. Ganyan yung ganyan yung tao na may, hindi ko sinasabi mo lang isip yung iba ha, nag-iisip, na pag nagkwento, binibigyan siya ng option, yun ang kwento, binibigyan ng option na baka hindi ka lang napansin. Masyado ka namang tanungin mo siya para makumpirma mo, hindi, talagang hindi niya ako pinansin. Hindi, ganito. Punta tayo. Tingnan natin kung tama yung nararamdaman mo at nakita mo. Ganun yung tao nagbibigay ng solusyon. Hindi yung ganun ba? Ay, ganun nga yan. Ginagatungan pa mga kapatid. No? Tapos pagkakampi-kampi. Kampi-kampi yan. Nag-away sa termos, buong barangay, away. Kung kanino talaga ang termos. Mga kapatid, pagkakampi-kampi, tigilan po yan mga kapatid. At ang sabi dyan, mga pagkakabahabahagi. Okay, pag sinabing pagkakabahabahagi, minsan nangyayari ito sa pamilya. Matapang ka! Maghiwalay na tayo! O sige, maghiwalay tayo! Nung lumabas, hindi naman yung lang, yung puti sa'yo, akin yung dekolong. Nagbiro lang pala mga kapatid.
Yan. Nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Iwasan po yan. Naunawa natin mga kapatid. Sumunod po. Mga peking pananampalataya. Iwasan po yan. Peking pananampalataya. Totoo yan mga kapatid. Yung peking pananampalataya, nakakita po ako niyan mga kapatid. Nakakita ko niyan. Lalaki, may nagugustuhan sa simbahan. Nagpaka-faithful siya, simba rin siya, attend. Yung pala hindi talaga Diyos ang pakay niya, yung sister. Oh. Nung sinagot, mga kapatid, dimagit eh. Nadala yung kapatid sa pananampalataya eh. Ayun, nabubuhay sila sa kasalanan mga kapatid. Oh. Mag-ingat kayo mga kapatid, sa mga kababaihan, maging matalino kayo. Hindi porket 3 beses na nakasimbay, maka-Diyos na. Hindi porket nakita nyo nagpe-pray, napakalapit na sa Diyos. Tandaan nyo po, ang puso, madaya. Amen. Amen. May isa pa nga eh. Yung palang dahilan, kaya ayaw niya akong sagutin. Bautismo lang pala. Anong mangyari? Magpapabautismo daw ika. Pagpabautismo niya, mali ang pakay. Sabi ng Biblia, yan po yung peking pananampalataya. Pag nagpabautismo ka, panindigan mo. Tama? Panindigan mo. Huwag mong ibibigay sa iba. Panindigan mo. Maglikod ka sa Diyos. Sino sa inyo dito mahilig mag-basketball? Karamihan dito mahilig eh, mga lalaki. Ngayon, ito pinakamadaling paraan para maintindihan ng mga lalakihan. Sinali ka, gusto mong mag-basketball, liga, gusto niya? O, di ba? Ako, gusto ko. O, sige, huwag niyo lang pag-problemahin. Bibigyan ko kayo ng uniforme. Anong kailangan mo? O, mouth guard, bigyan kita mouth guard. Mouth guard. Safeguard. Ano pang kailangan mo? Mga accessory, mga pang chicken curry? O, bigyan kita, chicken curry. Ha? Ano pa? Ano pang kailangan mo? Para masastig, pabalbas, o papabalbas ang kita ang gusto mo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ngayon, binigay ko na lahat ng gusto. Nagsisimula na yung laro. Upo ka lang. Huwag kang maglalaro. Upo ka lang. Masisiyahan ka ba, kapatid? Hindi ka masisiyahan. Ano yung forma? Kala mo, first five ka? Yung parang uupo ka lang. Aba, baka sa susunod na laban, hindi ka na sumali. Di ba? Pero bakit, nung binanggo ka, gusto mo maglaro? Bakit gusto nyo maglaro? Bakit? Kasi maliban sa gusto niya ipakita yung meron ka, huwag papasikat ka. Ang gusto mong ipakita na magaling ka. Yun ang purpose nun eh. Wala naman dyan na gusto kong sumali. Bakit gusto mong sumali? Gusto kong maging mabait. Hindi naman yun ang purpose nun eh. Ang purpose nun maglaro, magpasikap, bakasyon, makita ng mga ihiyawan siya ng mga fans niya. Yan naman ang purpose nun mga kapatid. Pero bakit gusto mo maglaro? Dahil alam mo, mahalaga sa iyo yun. At mahal mo ang ginagawa mo. Ano mo punto nun? Pag nagpabautismo kayo, huwag kayong papayag na nakaupo lang kayo. Amen. Lumaro kayo. Ano ibig sabihin ng laro? Gumanap kayo ng tungkulin sa Diyos. Ito nga mga kapatid, pinsan ko, travel po yan. Nausap ko yan. Pero hindi ko pa siya mailagay. Kasi nga, sisimula pa lang siya. Ang dami pong kulang dito. Amen. Na instrumento. Na instrumento nandiyan na pala. Tutugtog na lang. Pero kailangan kasi nasa step by step. Amen. Hindi po pwede na, ay drummer ka pala. Nagiinuman, nagkakayabangan. Drummer ako, galing ko ang pumalo, natanggal lang ako kasi overplay ako eh. Overfull pa. Kahit anong galing yan, tingnan nyo ha, kahit anong galing yan, alam ba, magaling mag-gitarista, kahit anong galing yan, kung sa isipang pang tao, pwedeng magamit sa gawain ng Diyos eh. Tama ba? Pwede. Pero hanggat hindi siya nagsisisi at nababautismuhan, hindi pwede. Naunawa natin? Ganun po yun. Kaya sa inyo, nag-aantay na lang po mga instrumento.
Tao na lang po inaantay. Amen. Pero kailangan kayong mabautismuhan. Kailangan nyo magsisi sa inyong mga kasalanan. Praise the Lord. So sa oras po ito, bago po tayo magtapos, meron po ba dito na hindi nanunawaan ang pinag-aralan natin? Amen. Okay? Ang layunin ng pag-aaral natin, maalis po tayo sa impyerno. Kasi, doon talaga ang punta natin. Kahit saan natin tignan, doon ang punta natin. Pero binibigyan na tayo ngayon ng Diyos ng karunungan kung ano dapat natin gawin. Ano po unang gagawin? Sumampalataya kay Jesus. Amen. Pangalawa, magsisi sa kasalanan. Pangatlo, magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Pangapat, sumunod sa kalooban ng Diyos. Panglima, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po kayong ihinto, mga kapatid. Huwag kayong ihinto. Kahit anong mangyari. Kasi hindi porket nabautismo ka na, reserve ka na sa langit. Hindi. Kumbaga sa ano yung nagpalista ka lang. Meron ka ng pangahawakan. Pero kailangan po ninyong magpatuloy. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Okay? Sino po mga kapatid? Kung sino man po ang gustong magpabautismo, mga kapatid, wala pong bayad yan. Hindi po tayo naniningil dahil yan po ay libre. Right. Libre po yan dahil yan po ay aral ng ating Panginoon. Kung sino man po ang ibig magpabautismo, magsabi lamang po kayo sa inyong mga, kung sino man po nag-invite sa inyo, magsabi lang, at babautismohan po kayo. Maliwanag po. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ibigay naman natin sa Diyos ang pasasalamat. Magpapasalamat po tayo ngayon sa Panginoon na narinig po natin ang aral ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay maligtas. Kaya sa oras na ito, pupurihin po natin ang ating Panginoon at tayo po tumayo. At aking po tinatawagan ang tagapanguna ng gawain.